Magandang araw. Kami ay ikaapat na pangkat at ang napili naming lalawigan ay ang Cavite. At ang aming mga nakapanayam ay taga Bukidnon at taga Pampanga. So unang limang tanong ay tungkol sa pinagkaiba ng salita ng taga Bukidnon kaysa sa Cavite. At sa susunod na lima naman ay salitang Kapampangan kumpara sa Cavite. So, ang unang tanong namin, ano yung pinagkaiba ng lengguwahe ng Bukidnon sa mga Caviteño? Sa Bukidnon, iba-iba ang lengguwahe ng iba Bisaya, yung iba naman ay Higaongan. At sa Cavite naman ay simpleng Filipino lamang. Susunod na tanong, paano ka naisalamuha sa mga Caviteño? Medyo nahihirapan dahil ang lengguwahe nila sa mga Caviteño ay iba. Dahil sa Bukidnon, ilan lamang nagfi-Filipino dahil most na nagsasalita sa kanya ay Bisaya. Kaya hindi siya gaano bihasang magsalita ng Filipino. So, familiar ka ba sa salitang kampet at peace? Hindi. Kasi ang kampet at peace ay salitang panlalawigan lamang na galing Cavite. At syempre hindi siya familiar dito. Wala siya idea. At ang kampet at peace, ang kampet ay Cavite na salita para sa kutsilyo. At ang peace naman ay parang sa pinsan or magkakatropa. Ngayon nasa Cavite ka na, ano ang masasabi mo sa mga Caviteño? At maaari mo ba itong ikumpara sa mga taga Bukidnon? Ang sagot niya, sa Bukidnon, lahat pantay-pantay at ang pananalita at estado sa buhay. Samantalang sa Cavite naman, ay may mabait, may mayayabang, at may parang galit magsalita na naninibago siya dahil sa Bukidnon, lahat sila ay parang magkakilala. At dito sa Cavite na iba-iba ang lahi at iba-iba ang tao na minsan nagyayabangan, minsan iba-iba ang trato sa isa't isa. Kung papapiliin kang matuto ng isang lengguwahe sa buong Pilipinas, ano ito? Ang sagot niya, ang gusto raw niya matutunan ay salita ng Muslim. Dahil ito ay isa sa mga maraming nagsasalita sa Bukidnon, ang salita Muslim. Naiintriga daw siyang magsalita nito kasi sa Bukidnon nga ay maraming Muslim na nagsasalita at gusto niya maintindihan ito para gusto rin niya makisalamuha sa mga kababayan natin Muslim. Ang susunod naman na limang tanong ay puro tungkol sa nakapanam namin tungkol sa Pampanga. So, ang unang tanong, bilang Kapampangan, paano niyo pinapahalaga ng iyong dialekto? Sagot niya, paggamit nito sa pang-araw-araw at sa pakikihalubilo sa mga kaibigan kong Kapampangan upang ma-impluwensya nitong magsalita at mahikayat gamitin ang Kapampangan. So, ang pangalawang tanong, saan ka mas komportable gamitin? Kapampangan o Tagalog? Sabi niya, Kapampangan, lalo na sa mga malalapit na kaibigan at pamilya. Kung sa katrabaho naman, ay ginagamit niya ang Filipino dahil mas madaling magkaintindihan kung Pilipino lang ang sinasabi sa trabaho. Ano sa palagay mo ang pinagkaiba ng Tagalog sa nalalapit na lalawigan? Tulad ng Tarlac, Bataan at Nueva Ecija, kaysa sa Tagalog ng Cavite. Sa Bataan, may punto at malalalim ang pananalita ng Tagalog. Kasi sa region nila, sa Pampanga, ay napapalibutan sila ng mga Tagalog na lalawigan. At doon parang mas bihasa mag-Tagalog ang mga taga roon. Kaysa sa Cavite, na iba-ibang lahi at iba-ibang style ng pananalita. Tapos, ika-apat na tanong. Bilang Kapampangan, isa kayo sa mga ilang lahi na nagkaroon ng sariling dialekto. Proud ka ba or pinagmamalaki mo ba na gamitin ang iyong dialekto? Sabi niya, oo. Dahil karagdagan kaalaman nito, naiilan lamang may alam. At ipinamana ito sa kanila ng kanilang ninuno. Kaya kailangan niya itong pagmalaki. At ang ikahuling tanong, magbigay ka ng paraan
para mapanatili ang salitang Kapampangan para sa susunod na henerasyon. Dahil ang henerasyon natin ngayon ay patuloy nang naging modernisado at unti-unti nang nakakalimutan ng mga sariling lingwahe at mas pinipili ng magsalita ng salitang Banyaga. Ang kanyang sagot sa pagtuturo ng Kapampangan sa kanyang anak at sa aking pamangkin, at lagi niya itong gagamitin sa bahay upang hindi ito makalimutan at para maituro pa yan ng kanyang anak sa mga susunod na henerasyon pa. So ang konklusyon namin, sa probinsya ay sarili nilang lingwahe at bihira lang mag-Tagalog o mag-Filipino. Kaya't ngayong nasa Cavite na sila, iba-iba ang lahi ng Filipino, ang pangunahing lingwahe na ginagamit. Nahihirapan silang makibagay sa mga salita dito. Pansin din namin na ang Pampanga ay mas malapit sa aming lalawigan, kaya mas komportable siyang mag-Pilipino kaysa sa Bukidnon na mangilang-ilan lamang ang nag-Filipino. Di tulad sa Pampanga na maraming dayong taga Manila or Cavite na pupuntang Pampanga upang mamasyal. Siyempre makakasalimuha nila ito at parang mas sanay silang mag-Filipino kaysa sa Bukidnon. So, ang aming mga ebidensya na si aking hipag na taga Pampanga, ito ang aming kasambahay na taga Bukidnon. So, yun lang ho at maraming salamat.